Sinabi ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia na padadalhan ng notice ang mga kandidato at pagsasabihan na baklasin ang mga illegal campaign materials na dapat gawin sa loob ng 3 araw. Kabilang anya sa nilabag ng mga kandidato ang hindi pagsunod sa laki ng poster, hindi paggamit ng biodegradable materials at pagkakabit ng campaign materials sa mga ipinagbabawal na lugar. Babala ni Garcia, irerekomenda ng COMELEC ang pagsampa ng election offense at disqualification case sa kandidato na hindi tatalima sa kautusan ng poll body. Radyo 630 Balita. Nanumpa na bilang bagong COMELEC Commissioner si Attorney Noli Raffol Pipo. Itinalaga ni Pangulong Marcos si Pipo bilang COMELEC Commissioner bilang kapalit ng isa sa 2 dating commissioner na nagretiro ngayong buwan. Ilang taong nagsilbi bilang election officer si Pipo sa Ilocos Region na baluarte ng pamilya Marcos. Tiniyak ni Pipo na magiging patas sa kanyang magiging desisyon bilang COMELEC Commissioner. Aminado si Pipo na nakakatanggap o nakatatanggap ng mga kritisismo ang kanyang appointment dahil galing siya ng Ilocos Region. Nakahandang humarap sa commission on appointment si Pipo at sagutin ang lahat ng tanong na ibabato laban sa kanya. Mandato 2025. Radyo 630 Balita. Alas 5:14 ng madaling araw sa ibang balita naman, nagsagawa ang Pilipinas, Amerika at Canada ng Multilateral Maritime Cooperative Activity o MMCA sa West Philippine Sea. Ito ang ika-7 MMCA ng Pilipinas at mga kalyadong bansa sa Exclusive Economic Zone ng bansa. Sinabi ni AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr. na ikinakasa na rin ang MMCA ng Pilipinas kasama ang ilang bansa mula sa Europa. Samantala, nakausap ni Browner sa United States Joint Chief of Staff Chairman General Charles Brown Jr. Tinalakay ng 2 general ang modernisasyon ng AFP. Pati na rin ang Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA, pagpapalawak ng joint military exercises at domain awareness sa Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Sinabi ni Browner, plano ng militar na bumili ng 2 submarine para mapalakas ang kakayahan ng AFP na idepensa ang Pilipinas. Radyo 630 Balita. Nadagdagan ng mga barko ng China Coast Guard na binabantayan ng Philippine Coast Guard sa West Philippine Sea. Ayon kay Commodore J. Tariela, PCG spokesperson for the West Philippine Sea, bukod sa monster ship, 3 pang barko ng CCG ang namataan sa paligid ng Bajo de Masinloc. Isang barko rin ng China Coast Guard ang lumalapit sa baybayin ng Bulinaw, Pangasinan. Inatasan anya si PCG Commandant Admiral Ronnie Gavan ang mga eroplano ng Coast Guard na i-monitor ang iligal na pagpapatrolya ng mga barko ng China sa Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Samantala, kinumpirma ni Tariela na nagpatay ng Automatic Identification System o AIS on China Fisheries Research Vessel na Lanhai 101 na naglayag ng archipelagic waters ng Pilipinas. Basean niya sa dark vessel detection, nasa layong 62 nautical miles ang research ship ng China sa baybayin ng Babuyan Island. Posible umanong pabalik ito ng China kaya't pahilaga ang paglalayag nito. Radyo 630 Balita. Humihirit ang Meralco na magtaas ng distribution sa mahigit 7 milyong customer nito simula sa susunod na taon. Ayon sa Energy Regulatory Commission, 33 centavos kada kilowatt hour ang hinihinging taas singil sa distribution charge ng Meralco hanggang sa 2029. Target ng Meralco na itaas sa 1 peso and 68 centavos kada kilowatt hour ang distribution charge. Sinabi ni ERC Chairperson Mona Lisa Dimalanta na pag-aaralan ng komisyon kung pagbibigyan ang hinihingi ng Meralco na dagdag singil sa distribution charge. Dagdag pa ni Dimalanta, posibleng sa Marso desisyon na ng ERC ang alok na 19 billion pesos na refund ng Meralco para sa sobrang singil sa mga customer mula 2022 hanggang 2024. Radyo 630 Balita. Mas pinababa pa ng Department of Agriculture ang presyo ng bigas na ibinibenta sa mga kadiwa outlets sa ilalim ng Rice for All program. Ang pinakamagandang klase ng bigas ay mabibili na ngayon sa halagang 43 pesos kada kilo, habang isang uri pa ng bigas ay nagkakahalaga ng 33 pesos kada kilo. Inaayos na rin ng DA ang panuntunan para maibenta ang mas murang bigas sa mga supermarket at grocery.
Sa kabila ito ng sunod-sunod na pagbaba ng presyo ng bigas, ay aminado ang DA na malayo pa rin para maabot ang 20 pesos na presyo ng bigas na ipinangako ni Pangulong Marcos Jr. noong panahon ng 2022 elections. Radyo 630 Balita. Oras po natin mga kaserbisyo, it's 5:17 na po ng madaling araw. Good morning, good morning! Maupay nga aga mga kaserbisyo sa mga kaserbisyo po natin kabubukas lang po ng radyo, teleradyo, serbisyo YouTube channel. Good morning po sa ating po mga motorista, mga serbisyong bumabiyahe, mga computer, lahat po ng mga nakatutok po. Magandang umaga na po. Good morning, good morning! Good morning po kay Julius Bangalando. Diyan po sa Iloilo, from Banate. Good morning po. Ito din, partner, may bumabate si Romaric Rojas, Gemma Nasito sa Florida, USA. Hoy. Meron din bumabate from Santa Maria, Bulacan, Nueva Ecija, Baseco, Maynila, La Union, Valenzuela City, at sa General Trias, Cavite. Bilis nakalista. Nakalista na, para walang mamimiss. Nakalista, Ibig sabihin, kabisado rin Pamela yung mga nakatutok mga serbisyo. Good morning kay Kiang at kay Al Olalia, kay Mama Nona Damian. Nona Damian. Ma'am Nona Damian, good morning. Siyempre po dyan po sa ating mga serbisyo sa Santa Maria, Laguna. Magandang umaga po dyan po sa bahagi ng Valenzuela City. Good morning din po sa mga taga Baseco sa Manila, Antipolo, Laguna, South Africa. Good morning po sa mga taga Rosario, Pasig. At siyempre po dyan po sa Buruanga, sa Aklan at Negros Oriental. Oras po natin mga serbisyo, 5:19 na po na madaling araw. Gising bangon sa mga may pasok sa trabaho at eskwelahan. Thursday na, isang araw na lang po at Biyernes na, weekend na naman. Abangan po sa aming pagbabalik, mahigit 13 milyong pisong halaga ng nasyabu na sabat sa Cebu. Babaeng nagpakilalang kamag-anak ni First Lady Liza Marcos arestado sa reklamong estafa. Yan at iba pang mga balita mula sa lalawigan sa pagbabalik ng Radyo 630 Balita. Kape. Walang minti sa mga balita sa Radyo 630 Balita. Deserve mo talagang magkaroon ng panalong diskarte. Inspirasyon at gabay nyo sa pagmamanage ng inyong kaperahan para tayo ay umahon. Marami tayong pag-uusapan ngayon tungkol sa kaperahan. Kasama sina May Valle Siniza Siyempre dapat panalo ang diskarte mo sa buhay para umahon ka. at Salve Doplito. Lagi naman tayo may pinagdadaanan sa buhay from time to time. Okay lang yan. Yes. Kaya tutok na tuwing linggo, 9:30 a.m. sa Teleradyo Serbisyo at Radyo 630. Mga awiting magpapakalma sa inyong mga gabi at magbabalik tanaw sa inyong nakaraan. Iwanan ang inyong pagod at sabayan ang saliw ng mga musikang hatid sa inyo ng Remember Your Music. Kasama si Kuya Dan mula Martes hanggang Sabado, alas 12 ng hating gabi hanggang alas 4 ng umaga sa Teleradyo Serbisyo at Radyo 630. Be uniquely you. Feelings of hindi worthy or baka akala niya hindi siya mahal. Safe kang mag-share dito. May makikinig at gagabay sa'yo. Ito ang bumabagabag sa akin. Samahan si Teacher Tina Zamora Ang tamang ginawa mo ay sinabi mo ang nararamdaman mo. sa Safe Space. Sabado, alas 3 ng hapon sa Teleradyo Serbisyo at Radyo 630. Maraming salamat sa lahat ng kaserbisyo nating natuto tungkol sa pag-aalaga ng kanilang kalusugan at nakisaya sa ating Radyo 630, Puntahan ng Bayan sa Barangay 201, Pasay City. Abangan po ninyo ang susunod na lugar na aming bibisitahin ngayong Pebrero. Magkita-kita ulit tayo, mga kaserbisyo! Maliwanag, masaya, puno ng pag-asa. Simulan natin ang linggo na puno ng inspirasyon. Ganyan ang umaga kapag kasama mo si Michael Angelo Lubrin sa Sunny Side Up. Tuwing linggo, alas 4 ng umaga.
napakikinggan sa Radyo 630 at napapanood sa Teleradyo Serbisyo. Hatid namin ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng bansa. Mga kwentong nagbibigay ng impormasyon at inspirasyon anuman ang panahon. Iyan tayo! Tuwing Sabado, alas 4 hanggang alas 6 ng umaga. Mga kwentong nagpapangiti sa inyong mga labi. Dear Chang Ami, ako po si Barbie. Habang tumatagal ang aming samahan, ay may kakaiba po akong nararamdaman. Mga pinagdadaanang nagpapaluha sa inyong mga mata. 20 years kayong nagsama. Bakit po napunta sa paghihiwalay? Wala na rin ang problema eh. Bakit po hindi ninyo nagawang mapag-usapan at napagkasunduan na maayos po? Pwede nating pag-usapan yan. Valid po yung naramdaman ninyo. Ganon din po ng asawa po ninyo. Ako to, si Chang Ami. Tingin ko ay gusto pa niyang magkaayos sila at mabuo bilang pamilya. Kasama si Ami Perez mula Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon sa Teleradyo Serbisyo at Radyo 630. Gawing happy ang bonding ng family. Naku, puno-puno po ang ating programa today. Tutukan ang mga panalong kwento ng mga Pilipino na ating ibibida rito. So malaman po natin ang mga diskarte ng mga nanay na ating makakausap today. Join na tuwing Sabado, alas 10 ng umaga at makipag-bonding kay Tita Winnie Cordero sa Win Today! Win Today! Sa Teleradyo Serbisyo at Radyo 630. Mga balita naghahatid ng serbisyo publiko. Yan si Robert Mano sa Radyo 630 Balita. Maghahatid ng mga rastyadang mga balita. Steve Brass para sa Radyo 630 Balita. Walang mintis ang pagsiservisyo. Tuloy-tuloy ang pagbabalita. Kasama ang inyong kaserbisyo, Robert Mano at Steve Brass sa Radyo 630 Balita. Radyo 630 Balita. Alas 5:24 ng madaling araw. Balikan po natin ang mga headlines sa Radyo 630 Balita. Radyo 630 Balita. Headline. Mga kasong nirekomenda ng NBI na isampa laban kay Vice President Sara Duterte. Sinusuri ng Department of Justice mga inirekomendang kaso ng NBI laban sa Vice Presidente. Wala umanong epekto sa impeachment trial. Higit 50 party list groups na tumatakbo sa eleksyon, wala umanong kinakatawan na marginalized sectors. 5 senatorial candidates lumalabag sa mga alituntunin ng COMELEC sa pangangampanya. Meralco, humihirit ng dagdag singil sa distribution charge. Presyo ng ibinebentang bigas sa Kadiwa stores, lalo pang bumaba. At 2 patay sa maghihiwalay na sunog sa Cavite. 3 naman ang sugatan sa mga sunog sa Caloocan at Marikina. Radyo 630 Balita. Magandang umaga ulit mga serbisyo. Alas 5:26 na po ng madaling araw. Tuloy-tuloy pong balitaan sa Radyo 630 Balita. Ratsarahan po natin ang mga balita sa lalawigan. Ratsada ng Radyo 630 Balita. Unahin po natin sa Agusan del Norte kung saan patay ang isang mataas na leader ng New People's Army matapos makaengkwentro ng militar ang mga rebelde sa barangay Pianing sa Butuan City. Kinumpirma ng Philippine Army na napatay sa engkwentro si Mirna Solarte alias Maria Malaya. Si Suluarte ay asawa ng NPA leader na si George Madlos alias Kauris na napatay ng mga sundalo sa Bukidnon noong 2021. Isa sa mga opisyal ng NPA Northeastern Mindanao Regional Committee si Solarte ng Political Bureau ng Communist Party of the Philippines. Ayon sa militar, malaking kawalan sa mga rebelde ang pagkamatay ni Solarte. Radyo 630 Balita. Sa Guimaras, arestado isang ginang na nagpakilalang kamag-anak at ginagamit ang pangalan ni First Lady Liza Araneta Marcos para manloko sa bayan ng Sibunag. Modus ng suspect na si Margarita Cacho na humihingi ng pera kapalit ng tulong niya para maaprubahan ang ilang government contracts.
Nadampot din ang 2 tauhan ng Philippine Coast Guard na nagsisilbing bodyguard niya, pati ang kanyang sekretary na kasabwat sa krimen. Ikinasa ang operasyon matapos isumbong si Cacho ng biktimang hininga ng 1 milyong piso para maaprubahan ang pagpapatayo ng emission testing center sa probinsya. Maharap si Cacho at kanyang sekretary sa reklamong estafa. Radyo 630 Balita. Arestado ang umunay kaanak at bodyguard ng alkalde ng Urdaneta sa Pangasinan matapos mahulihan ng mahigit 40,000 pisong halaga ng shabu sa bypass sa Dagupan City. Kinilala ang mga sospek na sina Beverly De Vera Paraino na pinsan ng suspendidong si Urdaneta City Mayor Julio Paraino III, Romeo Nabalon Emboltorio na bodyguard ng alkalde at Louis Reyes Fermin. Nasamsam sa mga sospek ang 7 sachet ng shabu, pera, kalibre 45 na baril at mga bala. Posibleng maharap sa reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act ang mga sospek. Radyo 630 Balita. Ratsada. Probinsya. Higit 13 milyong pisong halaga ng shabu na kumpiska sa Cebu. Nagbabalita at nagseserbisyo si Ani Perez. Ani? Hinalang shabu sa isang buy-bust operation sa Barangay Labangon, Cebu City. Batay sa investigasyon ng PDEA 7, high-value individual na may edad 49 ang suspect na residente din ng lugar. Nang ikinasa ang buy-bust, nakita din na may bitbit siyang 2 bloke ng hinihinalang shabu. May halaga itong 13.6 million pesos. Isinilid niya ito sa Chinese tea bag na itinago sa kanyang bag. May mga numero din na 888 at 168 sa plastic ng kontrabando. Ayon sa tagapagsalita ng PDEA 7, Lea Alcantara, matagal na nilang minamanmanan ang suspect. Mga paglabag sa Section 5 at 11 sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang isasampang reklamo laban sa suspect. Kaserbisyo mo sa Cebu, Ani Perez para sa Teleradyo Serbisyo at Radyo 630. Maraming salamat, Ani Perez. Radyo 630 Balita. Sa Cavite, arestado ang 3 drug suspect matapos mahulihan ng halos 300,000 pisong halaga ng shabu sa bypass sa Dasmariñas City. Nahulihan ng mga pulis sa mga suspect na sina alias Bell, alias Ali at alias Jonas ang 7 sachet ng shabu na tumitimbang ng 43 gramo. Nakakulong na mga suspect na sinampahan ng reklamong paglabag sa Dangerous o Comprehensive Dangerous Drugs Act. Radyo 630 Balita. Sasampahan ng patong-patong na kaso ng motorcycle rider na nakasagasa sa tauhan ng Land Transportation Office at mahulihan ng ilang sachet ng shabu sa Antipolo City, Rizal. Sa investigasyon, pinara ng traffic enforcers ang suspect na si Roger Imas dahil sa hindi pagsusuot ng helmet. Pero imbes na huminto, niobra ni Imas ang motorsiklo, pinaharurot at sinagasaan ng traffic enforcer. Naaresto ng mga pulis si Imas nang sumemplang ang motorsiklo nito at mahulihan ng ilang sachet ng shabu. Radyo 630 Balita. Ratsada. Probinsya. Ilang classroom ng isang paaralan sa bayan ng Jose Abad Santos sa Davao Occidental nasunog. Nagbabalita nagsaserbisyo si Ernel Tokmo. Ernel, good morning. Nilamon ng malaking apoy ang magkakatabing classroom sa Ignacia Guillermo Central Elementary School sa bayan ng Jose Abad Santos sa Davao Occidental bandang alas 11 kahapon ng umaga. Naantala ang klase sa paaralan nang bigla na lang sumiklab ang sunog sa isa sa mga silid-aralan. Nagtulong-tulong ang mga mag-aaral at school staff para maapula ang apoy. Ilan sa mga gamit ang naisalba pa mula sa classroom. Mabilis namang kumalat ang apoy dahil gawa sa light materials ang bahagi ng mga classroom. Ayon sa paaralan, nagpapasalamat sila dahil walang guro at estudyante ang nasaktan dahil sa insidente. Bagamat tuluyan ng naapula ang sunog, inaalam pa sa ngayon ng Jose Abad Santos Fire Station ang sanhi nito. Kaserbisyo mo sa Davao, Ernel Tokmo para sa Teleradyo Serbisyo at Radyo 630. Maraming salamat si Ernel Tokmo. Radyo 630 Balita. Ratsada. Probinsya. Bilihan ng poultry supplies sa Camarines Sur, Nilooban. Burger store naman sa Catanduanes, hinold up.
Nagbabalita at nagseserbisyo si Jonathan Maestrado. Jonathan? Trauma ang inabot ng 18 anyos na dalaga nang tutukan ng gunting at hold-upin sa binabantayang burger store sa barangay Francia, Vera, Catanduanes. Sa investigasyon, hapon nangyari ang pang-hold up kaya itinaon itong gawin ng salarin na walang customer ang working student na biktima. Nagpaliwanag pa umano ang salarin na gipit lamang ito dahil nasa ospital ang anak niya. Nasa 2,470 ang bentang natangay. Naplakahan ang motorsiklong ginamit sa pagtakas kaya tiwala ang pulisya na mahuhuli ang hold-upper. Sa Tigaon, Camarines Sur naman, nilooban ang tindahan ng mga poultry supply sa barangay Poblasyon. Nakatakas na ang salarin ng madiskubre ng 57 anyos na caretaker na bukas ang cubicle room papunta sa cash drawer. Ipinagpapasalamat nito na di siya sinaktan ng salarin pero 47,000 piso ang natangay sa tindahan. Patuloy ang investigasyon ng pulisya sa insidente. Kaserbisyo mo sa Bicol, Jonathan Maestrado para sa Teleradyo Serbisyo at Radyo 630. Maraming salamat, Jonathan Maestrado. Ratsada! Probinsya! Driver ng van na sangkot sa hit and run na ikinamatay ng 2 estudyante sa Nueva Vizcaya, sumuko na. Nagbabalita ng serbisyo si Harris Julio. Harris. Nasa kustodiya na ngayon ng Dupax del Norte Police ang driver ng van na sangkot sa hit and run na ikinasawi ng kambal na estudyante. Voluntaryong sumuko sa himpilan ng pulisya sa bayan ng Santa Fe ang suspect. Inamin din niya na nasagasaan pa niya ang isa sa mga kambal nang tumatakas siya dahil umano sa takot. Sa investigasyon, galing sa kanilang bahay para kumuha ng baon sa sasalihang sports competition ang kambal at pabalik na sa eskwela lulan ng motorsiklo. Pero habang binabaybay ang kalsada sa barangay Mungia, Dupax del Norte, ay nabangga nila ang van na paliko sa isang kanto. Sa halip na tulungan ay tinakbuhan ng suspect ang mga biktima. Sa hot pursuit operation, natagpuan ang van na abandonado sa kalsada sa barangay ng Tawakan, Kasibu. Desedido ang pamilya ng mga biktima na kasuhan ang driver. Kaserbisyo mo sa Nueva Vizcaya, Harris Julio para sa Teleradyo Serbisyo at Radyo 630. Maraming salamat, Harris Julio. Radyo 630 Balita. Sa Quezon, patay ang isang tricycle driver matapos pagbabarili ng isang armadong lalaki sa barangay Manggalang, Bantilan sa bayan ng Sariaya. Sa investigasyon, papunta sa bayan ng Candelaria ang biktima nang barilin siya ng lalaking lulan ng motorsiklo. Nagtamo ng tama ng bala sa iba't ibang bahagi ng katawan ang biktima. Pinaghahanap ng mga pulis ang tumakas na salarin. Radyo 630 Balita. Sa Cebu, sugatan ng 14 anyos na dalagita matapos gilitan ng kanyang 18 anyos na dating nobyo sa isang paaralan sa Cebu City. Nagtamo ng sugat sa leeg at pasa sa likod ang biktimang si alias Lydia. Ang pakikipaghiwalay ng biktima sa suspect ang nakikitang motibo ng pulisya sa krimen. Nagpapagaling na sa ospital ang biktima habang naaresto ang suspect na sasampahan ng reklamong frustrated murder. Samantala, nanawagan naman ng Cebu City sa pulis o yung Cebu City Police sa publiko na itigil na ang magpapakalat ng mga maling impormasyon online hinggil sa naturang insidente. Radyo 630 Balita. Lubos na hinangaan ng isang tricycle driver sa Surigao City makaraang ibalik ang bag na naglalaman ng 100,000 pisong cash at pasaporte na naiwan ng kanyang pasahero. A 4 ng Pebrero nang ihatid ng driver na si Leo Degario Humandos Jr. ang pasahero at naiwan sa likod ng tricycle ang bag. Nang makita ang bag, agad na bumalik si Humandos para isauli ito sa may-ari. Inula naman ng papuri ang driver at binigyan ng gantimpala para sa ipinakita niyang kagandahang loob. Radyo 630 Balita. Oras po natin mga kaserbisyo, it's 5:36 na po ng madaling araw. Gising bangon na sa mga may pasok sa trabaho at eskwelahan. Good morning kay Ma'am Mercy at Sir Alan Baito ng Oquendo, Calbayog City, Samar. Good morning! Meron din partner nagpapa-attendance check sa Binyan, tsaka San Pablo, Laguna, Santo Tomas, Batangas, San Miguel, Bulacan at sabi daw ni Botchay Diaz ay Happy Hearts Month from Malabon City. Talagang nag-e-effort si ating PAM. Talagang nakalista mga kaserbisyo kung sino ang babatiin. Good morning po sa ating mga kaserbisyo. Diyan po sa Plaridel, Bulacan. Diyan po sa Tuna Capital sa Jensen at syempre po sa
mga kaserbisyo natin abroad sa Australia, sa Canada. Siyempre dito po sa Pilipinas, magandang umaga po sa mga taga-Katbalogan City, Samar, maupay ng aga. Diyan po sa bahagi ng Calbayog City, Samar. Siyempre po sa Cainta, Rizal. Sa Iloilo, good morning din po sa mga taga-Isabela, Cagayan Valley. Sa May Quezon, Nueva Vizcaya, sa Alfonso, Cavite, San Pablo, Laguna, Catarman, Northern Samar. Siyempre diyan po sa May, sa San Miguel, Bulacan. Good morning. Meron mga partner. Good morning! Parang nabasa mo na part. Nabasa na ba lahat? Ito may umahabol Oy. from Marikina City, San Juan City, yon. Ayan, sa mga taga Santa Tomas, Batangas po at syempre sa Ozamis City. Good morning! Oras po natin mga kaserbisyo, napakabilis po ng oras. It's 5:38 na po. Ay kung kayo po ay nag-aalmusal pa lamang ngayon at may pasok, kilos. Magandang umaga din po sa ating mga lolo at lola na naghahanda na po ng kanilang almusal para sa kanilang mga apo at kanilang mga anak na papasok sa trabaho at eskwelahan. Good morning po. Good morning! At syempre po sa ating mga serbisyong umiinom ng mainit na kape. Good morning! Sa oras po natin 5:38 ng madaling araw, abangan po sa aming pagbabalik. Ito. 10 pulis na inakusahan ng illegal arrest, sinibak sa pwesto. At bodega ng construction materials sa Marikina, nasunog, isa ang sugatan. Mga detalye sa pagbabalik ng Radyo 630 Balita! Kape! Walang minti sa mga balita sa Radyo 630 Balita. Ang kapangyarihan ay nagmumula sa bayan. Ito po ang Mandato sa Senado. Masakit ang tiyan ko. Gusto ko magpaliwanag. Parang bigla ako kinabahan. As you know, I'm formal and serious person. Pampaganda ng boses. Gusto kong tumangkad. Parang walang katapusan yung kaba dito. Extra service. Digital kwentuhan sa mga nag-a-apply na maging senador. Mga natatanging ulat at pahayag. Malalaking story ang pumutok. Inaasahan natin na, sunod-sunod na naman po yan. Dito mo mapakikinggan. Inaabangan talaga natin kung ano yung magiging resulta nitong mga binubuong alyansa. Isang seryosong bagay, pero talagang napakahalaga po. Sagot sa mga isyu ng bayan. Dito mo malalaman kung anong ganap. Kasama sina Christian Yusores at Victoria Tulad. Alas 6 ng umaga, Sabado at Linggo. Sa Teleradyo Serbisyo at Radyo 630. May mga katanungan ka bang legal? Dahil hindi mo alam yung batas, hindi mo alam na dapat meron ito. Kailangan talaga ng pansin. Ilapit mo na yan dito sa Hello Attorney. Ipadala lang ang inyong tanong, mensahe at concern sa Viber 091927833000. at sasagutin natin dito yan mula Lunes hanggang Biyernes. 1:00 ng hapon sa Teleradyo Serbisyo at Radyo 630. Hataw ang saya sa hating gabi dito sa Teleradyo Serbisyo at Radyo 630. Wala nang gabing malamig kapag sumunod sa tips ni Coach V, Vanessa Antonio sa Love Connect. Alas 10 ng gabi, masasayang alaala ng nakalipas ang ating babalikan sa Remember Your Music. Martes hanggang Sabado, alas 12 ng madaling araw, kasama si Kuya Dan Capucion. At tuwing linggo, tips at usapang pangrelasyon at mag-asawa. Ang tututukan sa Private Talks. Kasama sina Jaime Estareja at Dr. Lulu Marquez. Alas 12 ng madaling araw. Kumpleto ang hating gabi mo kapag kasama mo ang Teleradyo Serbisyo at Radyo 630. Mga haka-haka tungkol sa mga isyu ng bayan. Antemano, bibigyang linaw. Ano naman po ang komento dun sa sinasabi naman ng ilan na lumalabas na mga issues? Kumpirmadong mga kasagutan. Antemano, ibabalita. Hihingi lang po kami ng update. Ano na po ang pinakahuling utos sa atin? Balita Antemano, kasama si Robert Mano tuwing Sabado alas 8 ng umaga sa Teleradyo Serbisyo at Radyo 630. Tiyak na mag-iinit ang umaga mo
Kapag nakatuto ka sa mga balitang tatapatin ang mga isyu ng bayan, haharapin ang lahat ng usapin at sisiyasati ang mga sagot sa tanong ng Pilipino. Kasama sina Peter Musgi at Rica Lazo sa Balita Pata, Lunes hanggang Biyernes, alas 9:30 ng umaga sa Teleradyo Serbisyo at Radyo Istrenta. Ikaw rin, pwedeng magtagumpay. Sa trabaho, sa negosyo, sa buhay. Kakayanin mo. Matuto kung paano sa Aprubia. Kasama si Danny Buenafe. Tuwing linggo, alas 8 ng umaga sa Teleradyo Serbisyo at Radyo 630. Nakaaaliw, nakabibilib, nakagugulat ng mga trending na kwento, isi-share namin dito. Tutok na sa Wow Sikat, tuwing linggo, alas 11 na umaga sa Teleradyo Serbisyo at Radyo 630. Babalita. Naghahatid ng serbisyo publiko. Yan, si Robert Mano sa Radyo 630 Balita. Maghahatid ng mga rasyadang mga balita. Steve Brass para sa Radyo 630 Balita. Walang mintis ang pagsiservisyo. Tuloy-tuloy ang pagbabalita. Kasama ang inyong kaserbisyo, Robert Mano at Steve Brass. Sa Radyo 630 Balita. Radyo 630 Balita. Alas 5:43 ng madaling araw, tuloy-tuloy pong balitaan sa Radyo 630 Balita. Tuloy-tuloy po dalawa ang patay sa magkahiwalay na sunog sa Cavite. Sa Cavite, sa General Trias City, patay si Marivic Avelado nang masunog ang kanilang bahay sa Barangay San Francisco. Sinasabing hindi nakalabas ng bahay si Avelado na natutulog ng sumiklab ang apoy. Samantala, patay din ang 38 anyos na negosyanteng si Richard Sumuk matapos makulong sa nasunog na bahay sa Barangay Molino 3 sa Bacoor City. Tinatayang halos 200 bilyong piso ang halaga ng mga naabong ari-arian. Radyo 630 Balita. Sa Caloocan City, dalawang sugatan sa sunog sa isang residential area sa Barangay 28 Dagat-Dagatan. Lumalabas sa nakaapak ng bako ang isang biktima habang nasugatan naman ang binti ng isa pa. Mahigit 40 pamilya ang nawala ng tirahan matapos masunog ang 20 bahay. Patuloy na inaalam ang pinagmulan ng apoy. Radyo 630 Balita. Natupok ang isang malaking bodega ng construction material sa Barangay Malanday sa Marikina City. Ayon sa Bureau of Fire Protection o BFP, mabilis na lumaki ang apoy dahil sa mga nakaimbak na kagamitan sa loob ng warehouse. Nakaligtas ang lahat ng empleyado ng warehouse pero nalapnos ang balat ng isang 57 anyos na lalaki. Hindi naman nadama ang residential area sa paligid ng bodega. Inaalam pa ang sanhi ng sunog. Radyo 630 Balita. Sinibak sa pwesto ang 10 pulis sa Taguig City na nagsilbi ng pekeng arrest warrant sa isang babae sa loob ng kanyang tindahan noong linggo. Kwento ng babae, pinasok ng mga pulis ang kanilang tindahan at nagpakita ng arrest warrant na walang pirma ng huwes para sa mga kasong may kaugnayan sa iligal na droga. Nang madampot naman sila ng kanyang dalagitang anak, sinabi ng mga pulis na dadalhin sila sa barangay hall pero napansin nilang lumagpas ang sasakyan sa barangay kaya agad silang tumalon at humingi ng tulong. Matapos ang insidente, nawala ang 3 cellphone sa tindahan at 50,000 pesos na cash sa kanyang wallet. Bukod sa pagkakasibak sa pwesto, mahaharap din ng mga pulis sa kasong robbery with violence or intimidation, coercion at malicious mischief. Radyo 630 Balita. Radyo 630 Balita. Sa Pasay City naman, nasabat ng Bureau of Customs ang 4.5 million pesos na halaga ng marijuana sa Central Mail Exchange Center. Sa investigasyon, nanggaling sa Thailand ang shipment ng 3 kilo ng marijuana at nakapangalan sa iba't ibang recipient sa Pilipinas. Para pa mga sangkot sa pagpuslit ng marijuana shipment sa reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act at Customs Modernization and Tariff Act. Radyo 630 Balita. Sa Rizal, patay ang isang lalaki matapos ma-hit and run at magulungan pa ng truck sa Antipolo. Lumalabas na tumatawid ang biktima ng mahagip ng humaharurot na MPV sa Barangay San Jose. Tumila po ng lalaki sa kabilang lane at nagulungan naman ng paparating na truck. Nakipag-areglo ang pamilya ng biktima sa driver ng truck at posible namang maharap sa reklamong reckless imprudence resulting in homicide ang driver ng MPV. Radyo 630 Balita.
Viral sa social media ang post ng DJ at content creator na si Jelly Au na sinasabing sinasaktan siya ng nobyo na si Jam Ignacio. Ibinahagi ng DJ ang litrato ng kanyang muka na puro galos at pasa at sinasabing halos mamatay sa pananakit ng nobyo. Sa post ng kapatid ni Jelly na si Joe, sinabi nitong kinuha ni Ignacio ang cellphone ni Jelly bago ang pambubugbog at nakahingi lang ng tulong ang biktima nang hindi mabasa ang RFID ng kanilang sasakyan sa expressway. Dagdag ni Joe na isumbong na si Ignacio sa pulisya at nakapunta na rin sa ospital si Jelly. Radyo sa Istrenta Balita. Halos 850 na ang naaresto sa isang buwang pagpapatupad ng election gun ban. Sa tala ng Philippine National Police, pinakamaraming sibilyan ang naaresto na aabot sa 726. Kabilang din sa mga naaresto ay mga security guard, pulis, sundalo, mga dayuhan at isang menor de edad. Higit 800 iba't ibang uri ng baril at pampasabog ang nakumpiska ng mga otoridad. Iniimbestigahan ng mga pulis ang 4 na suspected election incident. Radyo sa Istrenta Balita. Kaserbisyo Balita. Live Report. 5:48 ng madaling araw, kuha po tayo ng balita sa labas ng himpilan sa Maynila. Suspect sa panghalay ng 14 anyos na dalagita sa Binondo. Arestado. Nagbabalita nagsaserbisyo si Trisha Lindo. Trish, good morning. Good morning, Steve at Pam. Nasa kote ng Galpan Police ang 39 anyos na lalaki sa barangay 275 Binondo, Maynila matapos gahasain ang 14 anyos na high school student. Sa inisal impormasyon, nakikitulog umano ang biktima sa bahay ng kanyang kasintahan nang magising ito dahil sa sexual na pang-aabuso ng suspect. Agad nagsagawa ng follow-up operation ng mga otoridad matapos maghain ng reklamo ang biktima. Kasalukuyang nakapiit ang suspect na maharap sa kasong rape. Kaserbisyo mo sa Maynila, Trisha Lindo, para sa Teleradyo Serbisyo at Radyo sa East 30. Maraming salamat, Trisha Lindo. Radyo sa Istrenta Balita. Kaserbisyo Balita. Live Report. Maximum Suggested Retail Price o MSRP sa baboy posibleng ipatupad sa katapusan ng buwan ayon yan sa Department of Agriculture. Nagbabalita at nagsaserbisyo si Nico Bagsik. Nico, good morning. Inaasahan ng Department of Agriculture na maimplementa ang Maximum Suggested Retail Price o MSRP sa karneng baboy ngayong Pebrero. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel, ito ay para tugunan ng malaking puwang ng farm gate at retail price ng karneng baboy dahil hindi anya katanggap-tanggap ang 400 pesos kada kilo na presyo nito sa mga palengke. Patuloy din aniya ang pag-aaral ng Department of Agriculture na tawag na pork value chain. Kung mapapatunayan kasi, Pam, na dahil sa profiteering o pananamantala ang dahilan ng mataas na halaga nito sa mga palengke ay agad nilang ipapatupad ang MSRP para maibenta ng pork retailer sa mas murang halaga ang karneng baboy. Batay sa monitoring ng Department of Agriculture, nasa 240 hanggang 250 pesos kada kilo lamang ang farm gate price ng baboy. Kaserbisyo mo sa Department of Agriculture, Nico Bagsik para sa Teleradyo Serbisyo at Radyo sa Istrenta. Maraming salamat, Nico Bagsik. Radyo sa Istrenta Balita. Alas 5:50 ng madaling araw. Good morning. Maupay nga aga kay Marife Halayahay at siyempre po kay Ricky Halayahay. Mula po sa Burabod, Santa Margarita, Samar. Good morning. May humahabol din partner from Pasii, Iloilo, Bailen, Cavite, Catanduanes, Parañaque City at La Paz, Leyte. Good morning. At sa oras pong 5:51 a.m. at sa aming muling pagbabalik, Israel inalerto ang mga reservists na posibilidad na muling pumutok ang gera kontra Hamas. At sa ating sports balita, Carl Anthony Towns umiscore ng 40 points sa panalo ng New York Knicks kontra Indiana Pacers. Abangan sa pagbabalik ng Radyo 630 Balita. Mag-init na balitaan ang hatid ng Radyo 630 Balita. Maraming salamat sa lahat ng kaserbisyo nating natuto tungkol sa pag-aalaga ng kanilang kalusugan at nakisaya sa ating Radyo 630, Puntahan ng Bayan sa Barangay 201, Pasay City. Thank you!
Abangan po ninyo ang susunod na lugar na aming bibisitahin ngayong Pebrero. Magkita-kita ulit tayo, mga kaserbisyo! May mga katanungan ka bang legal? Dahil hindi mo alam yung batas, hindi mo alam na dapat meron ito. Kailangan talaga ng pansin. Ilapit mo na yan dito sa Hello Attorney. Ipadala lang ang inyong tanong, mensahe at concern sa Viber 0919-278-3000. at sasagutin natin dito yan mula Lunes hanggang Biyernes. 1:00 ng hapon. Sa Teleradyo Serbisyo at Radyo 630. Maging happy at healthy sa tulong ng helpful tips ng ating mga doktor. Samahan si Dr. Luisa at matuto ng life-changing health habits para laging iwas sakit, iwas gastos. Tuwing Sabado, 9:00 ng umaga sa Teleradyo Serbisyo at Radyo 630. Siksik ang 6 a.m. mo sa talakayang makabuluhan. Tama ba yung pinagkakagastusan natin? O, yun kasi po yung issue. No? Huwag natin ilihis. Oo. Na kesyo na politika, na kesyo na Ay, wag walang ganon. Na may halong kakulitan. Anong oras na binibining maganda? Ako yun. Dapat dumangon na kayo, baby. Gising! Gigisingin kang masaya tuwing umaga kapag nakatutok sa Gising Pilipinas. Kasama sina Alvin El Chico at Doris Bigonia. Simula 6:00 ng umaga at nagbabalik ng 7:30. Dito sa Teleradyo Serbisyo at Radyo 630. Mahahalagang kaalaman sa buhay. Praktikal na mga solusyon sa mga isyu sa tahanan. Hanapan natin ng kilos kung paano tayo aahon. At tips para maging balanse at magaan ang araw-araw. Ibabahagi ni Stargazer sa Feel Kita. Tumutok na tuwing Sabado, 8:00 ng gabi sa Teleradyo Serbisyo at Radyo 630. Gusto mo bang malaman ang pinakabagong balita, issue, impormasyon, at syempre, meron pang serbisyo publiko? Tutok na sa Teleradyo Serbisyo. Patuloy na napapanood sa Sky Cable, Converge Vision Box, GSAT, Cable Link at CNET Cable. 183 cable providers nationwide. TFC, I Want TFC. At sa Teleradyo Serbisyo, YouTube channel na pakikinggan din sa Radyo 630 sa Mega Manila. Patuloy tayong maglilingkod, mga kaserbisyo. Nagpapalita, naghahatid ng serbisyo publiko. Yan, si Robert Mano sa Radyo 630 Balita. Maghahatid ng mga rastyadang mga balita. Steve Brass para sa Radyo 630 Balita. Radyo 630 Balita. Balita sa ibang bansa. Balita sa labas ng bansa, inalerto ng Israel ang mga military reservists nito para sa posibleng pagtuloy ulit ng gera laban sa mga Hamas. Dahil ito sa sinasabing pagtanggi ng Hamas na magpalaya ng mga bihag ng Israeli. Binigyan ng Israel lang hanggang Sabado ang Hamas para palayain ang mga bihag. Depensa naman ng Hamas, patuloy nitong sinusunod ang mga napagkasunduan para mapatupad ang ceasefire pero hindi ito magpapalaya ng mga bihag sa Sabado. Samantala, pinag-usapan ni Russia President Vladimir Putin at US President Donald Trump ang pagtigil ng gera laban sa Ukraine. Matapos ang pag-uusap, inimbitahan din ni Putin si Trump para bumisita sa Moscow. Tiniyak naman ng dalawang lider na patuloy ang kanilang malakas na ugnayan at napagkasunduan din nilang magkita ng personal sa isang opisyal na pulong. Radyo 630 Balita. Sports Balita. Sa ating balitang sports, bumaba ang world ranking ni Pinay tennis sensation Alex Ayala sa pinakabagong listahan na inilabas ng Women's Tennis Association. Mula sa 134 noong Enero, naglalaglag sa 139th place ang world ranking ni Ayala matapos ang ilang torneo na nilahukan ngayong taon at nakolekta ng 528 points. Muling naglaro si Ayala sa W100 Bengaluru at LNT Mumbai Open sa India. Samantala sa NBA naman, pinutol ng Toronto Raptors ang kanilang 4-game losing streak matapos talunin ang Philadelphia 76ers sa score na 106-103.
Umiscore naman ng 40 points at kumuha ng 12 rebounds si Karl Anthony Towns sa panalo ng New York Knicks kontra Indiana Pacers 128-115. 5:57 ng madaling araw, narito pumuli ang mga nagbabagang balita sa Radyo 630 Balita. Radyo 630 Balita. Headline. Mga kasong inirekomenda ng NBI na isampa laban kay Vice President Sara Duterte, sinusuri ng Department of Justice. Mga inirekomendang kaso ng NBI laban sa Vice Presidente, wala umanong epekto sa impeachment trial. Higit 50 party list group na tumatakbo sa eleksyon, wala umanong kinakatawan ng marginalized sectors. 5 senatorial candidates lumalabag sa mga alituntunin ng COMELEC sa pangangampanya. Meralco, humihirit ng dagdag sigil sa distribution charge, presyo ng ibinebentang bigas sa Kadiwa stores, lalo pang bumaba. 2 patay sa magkahiwalay na sunog sa Cavite, 3 naman ang sugatan sa mga sunog sa Caloocan at Marikina. Sa lalawigan, NPA leader sa Northern Mindanao napatay sa engkwentro ng militar sa Agusan del Norte. At sa balitang sports, world ranking ni Pinay tennis sensation Alex Ayala bumaba. Maupay nga aga, magandang morning mga serbisyo at yan na po ang Radyo 630 Balita ngayong Webes, February 13, 2025. Tuloy-tuloy niyo po kami napapanood sa cable, social media at I1TFC. Ako po si Steve Raz, nagbabalita namang oras. Naririnig din tayo sa DWPM Radyo 630 sa Mega Manila. Sa pangalan po ni Robert Mano, ako po si Pamela Vasquez. At susunod na po si Secretary Alvin Alchico at si Ate Victoria Tulad sa programang Gising Pilipinas! Happy Thursday mga kaserbisyo! Bye-bye! Nakikinig, nagbabalita, naghahatid ng serbisyo publiko. Yan si Robert Mano sa Radyo 630 Balita. Maghahatid ng mga rasyadang mga balita. Steve Raz para sa Radyo 630 Balita. Walang mintis ang pagsiservisyo, tuloy-tuloy ang pagbabalita. Kasama ang inyong kaserbisyo, Robert Mano at Steve Raz sa Radyo 630 Balita.